Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post. Venus Domingo Dugam. Okay. Basahin ko ang kanyang post ha. Sabi niya, majority ng mga Pilipino ay gustong ma-extend si PBBM. Extend, yun ang umalis. Dito sa picture, the best president. The best president. Ito. Parang may sorbe sila ng kaunti. 80% majority ng mga Pilipino ay gustong ma-extend ang termino ni PBBM. Ang tanong, paano nila nalaman itong 80%? Anong klaseng survey group itong kinukot nila o gawa-gawa lang? Okay? May nakikita na akong dalawang hakbangin nila itong administration. Mga naratibo, mga sunod-sunod na post, tinitira nila, sinisira nila ang Duterte, at the same time pinapaganda ang imahe ni PBBM. Yung isang nabasa ko kanina is bayan na nalugmok, pinabayaang nalugmok ni Duterte, ibinangon ni PBBM. Yan. Ano pa? PBBM, the best president. Ang karangalan at dignidad ng Pilipino ay bumalik na dahil kay PBBM. Mga ganun. Mga post. And I believe these posts are mga trolls. Kasi inamin mismo ni Pangulong Marcos Jr. Recorded ito na kanyang speech. Sabi niya, nung mahina pa siya noong 2022 na, wala tayong kasamahan sa media, kaya talagang nag-create tayo ng troll army at ang leader ng troll army ay si ganito. Sinabi niya yan. Mahilig talaga siya sa troll army. So ngayon ginagamit nila pera ng taong bayan para pambayad sa kanilang troll army, para ganito sa social media mag-create sila ng ganitong mga post, hoping na ma-influensyahan nila ang taong bayan. Siguro merong maniniwala, but niloloko nila ang tao. Wais na ang Pilipino ngayon. Okay? Ang bantayan natin mga kaibigan, pag may mga ganito na yung suporta ng tao, magbase tayo doon sa mga credible survey groups. Ano ang mga credible? Sa observation ko, opinion ko, 4 ang credible survey groups: Pulse Asia, SWS, WR Numero at saka Publicos Asia. Yung 4 na yan. Ang mga hindi credible, Okta Research. Sunod-sunod ang mga paglabas ng research kunuhay ng Okta. Tangery. Meron pa yung RP Mission Development Incorporated, something like that. Pag yan ang mga nag-publish, wala na yan. Hindi ko na pinapaniwalaan. So, itong lately, resulta ng survey ng mga credible: Pulse Asia, Publicos, SWS, sunod-sunod na naglabas. September result ng third quarter, puros bagsak. Mababa ang survey ratings ni Pangulong Marcos Jr. Ang mataas si BP Sara. Example, sa Publicos, it's not Publicos, sa Pulse Asia survey, ang trust approval or performance rating ni BP Sara is 55%.
Ang kanyang trust rating is 56. Ang Pangulong Marcos Jr. nasa 33 lang. 30 plus. Malayo ang agwat. So, inaamin, pati nga si tinanong si Auntie Claire, anong gagawin ng administrasyon para mapataas naman ang survey ratings ni Pangulong Marcos? Sabi niya, magtrabaho lang ang Pangulo. Hindi niya iniintindi yung mga survey result niya. Basta trabaho lang. Ang nag-react ng gusto si Ramon Tulfo. Sabi niya, ano naman tong mga Pilipino? Hindi sila nag-iisip. Bakit binibigyan ng mataas rating si VP Sara? Hindi naman siya karapat-dapat. Bakit? Diktahan mo ang mga tao na sinurvey. Iyon ang lumabas tapos nag-suggest itong Ramon Tulfo na dapat ang Pangulo, sibakin niya lahat ang kanyang public relations team. Dahil hindi sila effective. Paano naman si Auntie Claire? Pag nagsalita, talagang nakakatuwa. Instead na makakuha ng suporta, lalong, lumulutang ang kanyang pagiging attack dog, at the same time, defend dog. Basta issue laban kay Pangulo, automatic ang galing niyang depensa ng Pangulo, tapos idadivert niya yung issue papunta sa Duterte ang sisi. Ganon ang style Auntie Claire na lalong nakakasira sa kanilang imahe. Malayo siya sa yung mga ibang spokesperson. Example, si Attorney Castelo sa OBP. Ang sarap pakinggan pag magsalita si Attorney Castelo. Supreme Court, si Attorney Camilting, pag nagsalita, napaka motivating, inspiring. Yan yung mga spokesperson ang ating Auntie Claire na nakakatawa, lalo na yung panawagan niya na magtulungan na tayo. Tulungan natin ang Pangulo para maiangat ang ekonomiya. Before that, nauna ng mga ilang araw lang, sabi niya, fake news yung VP Sara na yan. Sinasabi niya na bumubulusok ang ekonomiya natin. Sa totoo lang, gumaganda ang ating ekonomiya. Ganon ang kanyang statement. Bakit biglang nanawagan? Magtulungan daw tayo para iangat ang ekonomiya. Kasi ang totoo, talagang bumabagsak na ang ating ekonomiya. Ngayon, gusto pang magpa-extend ang inyong Pangulo? In your dreams.